Tingnan nga ako. Saan ka ba naglululusot? Oh, Maria. Teka, sadya lang ako sa likod. Eh, ano ka naman? Ikaw kasi ang kulit-kulit mo. Saan ka ba Hindi naman ba sa kasi? likod, sa likod. Huwag mo masyadong kamutin. Ang Lalala. nakati nga, hindi mo naramdaman ko. Hintayin nga natin ang nurse. Nasaan ka nestingan? Nasaan ka? Pumarina nga muna tayo. Tinig ka na. Pati. Tumayo ka lang dyan. Huwag kang umupo. Wala pang doktor. Nakati eh. Huwag mo nga masyadong kamutin. Nakati nga. Papaanhin ko. Nag-aasada lang naman ako. Ay, Pati. sorry po. Kaya naman po kasi ako nandito. Hinihintay ko lang po kayo matapos. Sige po, upo muna po kayo. Okay, mabilisan lang po ng interview para ma-assess ko po kayo agad. Ano pong name ng pasyente? Gibon Yate po. Ano pong birthday at edad nila? July 18, 1985. Ang edad ko po ay 39. Pwede niyo po ba ibahagi sa akin kung anong nararamdaman ninyo po? Eh, sobrang kati talaga po, miss eh. Ay, darling, sabihin mo na lahat para hindi na rin mahirapan yung nurse. Tama po sinasabi ng misis niyo. Ayan lang po ba nararamdaman ninyo at wala nang iba? Ay, oo, nurse, Makati lang. Sige po, ano po bang ginagawa niyo ngayong araw? Ay, nurse, kanina ako'y nag-aasada lang sa likod namin. Tapos bigla akong nakaramdam ng pangangati na laang. Ngayon niyo lang po ba naramdaman iyan? Ay, opo, nurse, mga alas 2 siguro. Sige po. Thank you po sir and ma'am sa pagkibahagi. Balikan ko na lang po kayo maya-maya. So, sir, okay na po lahat ng mga documentations at mga assessments na ginawa ko po sa inyo. Mag-verify lang po kay Doc if ano po bang mga pwede natin gawin sa condition niya po ngayon. Thank you po. Verify the doctor's order. Po, Doc. Yes, ano po yan? Verify ko lang po yung order para po kay Gab Onyate po for nail, hair, tsaka skin po. Yes, proceed ka sa pag-assess ng hair, nail, and skin po ni Mr. Onyate. Thank you po, Doc. Prepare necessary supplies and equipment. Perform hand washing and wear appropriate PPE. Hello student nurses! So bilang mga magiging future registered nurses soon, kailangan nyo mag-duty for exposure. And of course, to witness and observe different situations sa hospital. So ngayon, sa emergency room ko muna kayo dadalhin. Okay ba yun sa inyo? Pupunta tayo ngayon? Okay, let's go! Warmly greets and introduces him or herself to the patient. Uses two patient identifiers to verify identity. 1985. Sige po. So, sir, assess ko lang po yung skin Explain the procedure. po sa current condition ko. Okay lang po ba? Okay lang. So, ma'am, Seek okay your lang po ba consent na-assess ko po yung prior skin? to performing the procedure. Okay po. Nang gumaling-gumaling. And ma'am, tsaka sir, okay lang po ba na may mag-observe ng mga student nurses po? Di ba parang ang weird po? Di ba sila nandidiri sa akin? Ay, hindi naman po, sir. I'm sure naman po lahat naman po ng student nurse na sasalumuhan ninyo ay very professional and lahat naman po ng information na makukuha namin ay confidential. Sige? Sige. Okay lang. And last, as po ma'am, pwede po bang mag-wait kayo sa waiting room? Bitawan mo ko! Provides privacy. Tayo. So, sir, ask ko lang po kung Place the comfortable naman patient po yung setting in natin. his most Okay lang po yung comfortable aircon, position. ilaw po. Okay naman. Okay Sakto lang. lang. Tingnan na po natin yung mga assessment na gagawin Let's natin. now assess the skin of the patient. First, inspect general skin coloration. Inspection reveals evenly colored skin tones without unusual or prominent discolorations. Note any odors emanating from the skin. Next, inspect for color variation by inspecting localized parts of the body. Assess also the skin for integrity, checking if it is intact or there are no reddened areas. Lastly, inspect lesions by observing the skin surface to detect abnormalities. Let's now palpate the skin of the patient. In palpating the skin of the patient, we have to assess its texture by using the palmar surface of the middle fingers. Skin should be smooth and even. Assess its thickness too. Next,
Palpate to assess moisture. Check under skin folds and in unexposed areas. Assess the skin temperature. Use the dorsal surfaces of the hands to palpate the skin. Let's now move on to the hair assessment. First, inspect the scalp and hair for general color and condition. Now separate the hair from the scalp to inspect and palpate both the hair and scalp for cleanliness, dryness, oiliness, parasites, and lesions. For palpation, palpate nail to assess texture. Assess its consistency as well, noting whether nail plate is attached to nail bed. Lastly, test capillary refill in nail beds by pressing the nail tip briefly and watching for color change. Now for the documentation and referral. First, note tolerance or any abnormalities or difficulties during the procedure. Then, dispose the used supplies, remove PPE, and perform hand washing. Document the procedure, date, time, and observation. Then notify the physician post-procedure. Good morning po, Doc. Ito po ang result sa hair, skin, and nails assessment ni Gabe Onyate. Okay, so nakita ko na to. Sige, pwede naman. Okay. Okay, sige, kita mo na. Okay. Based on this assessment, mukhang buni ito. Tinea corporis. It's a fungal infection. Doc, gusto niyo po bang mag-request ng additional test? Yes, kailangan natin ma-confirm yung diagnosis. Let's do a KOH test to check for fungal elements. Tapos, check mo na rin if possible mag-request ng fungal culture para ma-identify natin yung specific fungus type. Okay, Doc. I'll inform the patient and process the test request. Okay, that's good. If the results confirm a fungal infection, mag-i-start naman tayo ng antifungal treatment. Either clotrimazole ointment or oral griseofulvin. Depends kung gaano kalala. Let's also educate him on proper hygiene. Okay po, Doc. Ako na po ang bahala. Maraming salamat po.